Ang karugtong ng nakaraan, humarap ang ating bida bago ito muling nagsalita, ang iyong ina ay taga-ibang mundo. Ano, hindi, paano mo nalaman, iyan ay dapat ay isang sekreto, sagot ng lalaking si Solomon. Tumingin lang ang ating bida, syempre, hindi ko akalain na ako lang ang tumalon sa ibang dimensyon, at sa palagay ko may karanasan din ang mga Diyos dito. Bulong ng ating bida sa isipan, pati na rin ang mga asasin, dapat ay mayroon man lang nagpakita sa kanila ng mahika. Muling sabi nito sa kanyang isipan, okay, kahit papaano, ay parang naamoy ko ang amoy ng bango ng aking ina sa iyo, at mayroon kang bango ng isang Diyos mula sa ibang dimensyon. Sabi ni Solomon, ang iyong ina ay isang malakas na wizard, oo, noon yun. Napunta siya rito habang sinusubukan gawin ang isang sinaunang pamamaraan ng pagtawag. Alam mo ba na ang mahika ay kasalukuyang ginagamit doon sa mundo ng mga tao, sabi ng ating bida, ano, bukod sa aking ina nabalitaan ko na lumipat dito sa ibang dimensyon ang isa pang warlock na nag-aral ng Magic Circle, malamang iyan ay mahika ng tribong iyon, so, kaya ba nahulog ang hari, ano, ba siya isang warlock na orihinal? Tumingin si Solomon at ito ay isang katiwalian, at ikaw naman, corrupt ka ba? Siyempre hindi ako corrupt, sagot ng ating bida, oo ako din, hindi nga ako corrupt. Hindi nga ba ang higit sa 1,000 asawa, ang hari na naglilingkod sa isang dayuhan Diyos, ay nilabag ang batas ng Diyos ng Israel, muling sabi ng ating bida, huwag kang magsalita ng walang pag-iingat, I just wanted to be a happy king, lahat ng babae ay pinili nila na maging masaya, ang aking mga tao ay naging masaya, ito ay hindi maiiwasan pagpili upang makakuha ng mga puntos ng karma, dapat ay maging masaya ang lahat, ano raw puntos ng karma, bulong ng ating bida. Para makatawag ka ng espiritu, ay kailangan mo talaga ng karma points, sabi ni Solomon, ano, karma points, sinasabi mo ba na ito ay isang espiritista na maaaring magpatawag ng espiritu, ngumiti ng bahagya at nanginig at pinawisan na sabi ng ating bida, ang aking mga karma points, mahina nitong sabi. Hindi, kung gayon mayroon bang espiritu sa lupa, at hindi lang galing sa ibang dimensyon, pasigan nitong sabi, napaisip si Solomon bago muli itong nagsalita, ano ba ang nakita mo sa kabilang dimensyon? May mga Diyos at tao sa ibang dimensyon, may mga hayop din, at hindi ba ang lahat ng iba pang mga bagay ay pareho lang, bakit pa magiging iba ang lupa, isang bagay na umiiral ngunit wala, isang bagay na wala ngunit umiiral, iyon ang paraan ng sansinukob, ito ay hindi ko maintindihan. Ang libo-libong asawa ko ay naging babae ko na natutuwa, at hindi biro ang karma points na ginawa nila, ang aking mga tao ay naligtas din mula sa digmaan at lahat ay masaya ng walang gutom, mahalaga din ang mga puntos na ibinigay nila, at ang aking Diyos ay patas sa lahat, pero hindi ka naging patas sa akin, napadilat ang mata ng ating bida. Aking Diyos, na nais tumanggap ng kaluwalhatian at papuri ng nag-iisa. Ayaw niya akong maging Diyos, at sa huli ay nahati ang aking mga tao. Nagulat din ako na iniwan ako ng Diyos, at sinubukan kong humanap ng ibang Diyos, at umabot ako hanggang dulo. Ang simula ay napakagaling ngunit ang wakas ay isang kabiguan, at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga puntos ng karma ay natural kong napatawag ang mga espiritu, at ang naging katapusan ay naging wizard din ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat, ipapasa ko ang lahat ng meron ako, sa akin ba, ang lahat. Ano, napasigaw na sagot ng ating bida, hindi, muling sabi nito na napamulagat ng mata, hindi ko na kailangan pa ng karma points kailanman, sagot ni Solomon nang nakapikit habang nakangiti, ako ang nakakakita ng katapusan at ng kaluwalhatian. At hindi na mahalaga ang mga puntos na ito, maipapangako mo ba talaga iyan? Tanong ng ating bida, syempre, pangako ko sa pangalan ni Solomon, may isang bagay lang ako na kondisyon, ulit ng ating bida, lumikha ka ng isang kaharian. Ang mga Diyos at mga tao na hindi ko makamit, kasama ang lahat ay masaya. At tulad sa akin na may isang totoong kaharian. Hari, at kaharian, biglang nagsalita ang boses. Gusto mo bang sundin ang mungkahi ng intermediate gods? Baliw, syempre ano ba yan tanong mo, bulong ng ating bida. Muling nagsalita ang boses, kung tutugan ka, mamamana mo ang lahat ng talento niya. Oo na, tumigil ka na, malugod kung tatanggapin ang alok ng hari, pasigan na napay ka ng ating bida habang nakakuyom ang mga kamay nito, muling nagsalita ang boses,
pinagpala ka ng intermediate god, salamat, magkakaroon ka ng isang kaharian na mas dakila kaysa sa akin, mas maraming asawa, at hindi mabilang na mga nasasakupan, sabi ni Solomon. Muling nagsalita ang boses, ang karisma ng hari ay nakuha na. Muling nagsalita ulit ang boses, ang mga mata ni Haring Solomon ay laging nasa iyo. At muling sabi ng boses, nakakuha ng higit pang mahiwagang kaalaman, nagsalita ulit ang boses, kumuha ng 3 circle na spell, at muli ay nagsalita ang boses, kumuha ng karunungan sa sikreto ng menor de edad na pagpapatawad, napalaki ang mata ng ating bida at parang nahihiya ito, nag-level up ka na, sabi ng boses, ano ba yang itsura mo, nasiyahan ka ba, bakit ba siyang umingiti ng nakakaloko, bulong ni Solomon. Hindi ko makakalimutan ang dakilang biyayang ibinigay mo sa akin ngayon, nakangiting sabi ng ating bida, maya-maya ay humakbang na ito paalis, well, sige magkikita pa tayo sa susunod ulit, bakit may kailangan pa ba akong malaman at makita, sabi ng ating bida habang nagkakamot ng ulo. Hehehehe, natatawang tugon ni Solomon, muling nagsalita ang boses. Ikaw ay sapat na sa mababang antas upang tanggapin ang isang mid-level na Diyos, at alinsunod sa God-Board Fair Trade Act. Pagkatapos ay muling nagsalita ang boses, nagaganap ang first karma points settlement, sumipleng tumingin ang lalaking si Solomon habang ito ay papalayo sa ating bida ng bahagyang nakangiti, nagulat naman ang ating bida sa sinabi ng boses, ano, napanganganitong sabi, paalam, sabi ni Solomon habang ikinaway ang kamay habang naglalakad ito ng patalikod na palayo, gigil naman sa inis ang ating bida. Muling nagsalita ang boses, ang 5% sa hinaharap na kita ng karma points ay otomatikong ipapadala sa Diyos na si Solomon, hey, fuck, hindi tama ito, ikaw matandang geezer ka, Solomon. Samantala sa kabilang dako, sa kadiliman na lugar na kasama ng uwak, wizard. Gumising ka, pagmamana ng kapangyarihan ni Bathsheba, na matagal nang natutulog, sa loob ng isang madilim na kastilyo na ang nagsisilbing liwanag ay mga kandila, ang tagapagmana ay binuksan ang kanyang mga mata, habang ang isang matanda ay nakaluhod sa kanilang nagsisilbing altar na nakataas ang 2 kamay at kasama ang mga alagad na nakaluhod at nakataas din ang mga kamay. Oh, Master, hahanapin ko ang taong iyon at sisirain ko siya, tumungo ang matanda at ang iyon lakas, kulang ang iyong lakas. Tumitig ito sa nagagalit na apoy, magtayo ng pundasyon na puno ng mga sumpa sa madugong sigawan. Kailangan ay mag-ingat, ipalaganap ang mga binhi ng kasamaan sa lupain ito na nag-uumapaw sa sama ng loob at galit. Habang sumasamba ang matandang lalaki, ipatawag mo ito, aking lingkod, at muling itinaas ang mga kamay nito at muling sumamba, sa kadiliman ay gumising ka, susundin namin ang utos ng aking Panginoon, sigaw ng mga alagad na nakaluhod, at magsisimula na magising ang mga Diyos, samantalahin ng husto ang kanilang bahagyang pagmamahalan, at hayaan mamulaklak ang puot, at puot. Darating ang paraiso sa lupa, at ikaw, ay bubuhayin mula sa iyong mahabang pagtulog, oh, Master, pakiusap muling mabuhay ng mabilis, muling sigaw ng alagad, nang kumalat ang daan-daan milyon takot sa kalangitan, agad umagos ang dugo sa mga mata ng matanda. Isang bagong mundo ang magbubukas, aking mga lingkod, maging tusong ahas hanggang sa manalo ka, isang laurel wreath ang nasa harap mo, Master, sigaw nito, bibigyan ka namin ng kaluwalhatian at ng tagumpay, itaas ang mga mandirigma. Bibigyan ka namin ng lakas, at pinupuri ka namin, ang aming Panginoon, at biglang hamangin ng malakas, inikutang ng hangin ang matandang lalaki, at hanggang sa nawala ang itim nito sa mga mata, at unti-unting umagos ang dugo nito sa mga mata. Samantala, muling nagkita-kita ang magkakaibigan, at nagsali ng isa sa shot glass, ako na ang mauuna, sabay sali ng soju sa baso, alam nyo ang isang lalaki. Nagiging tunay na lalaki lamang pagkatapos maglingkod sa militar. Hey, hindi ba ang brother nyo ay mukhang astig ngayon? Sinasabi ba niya ng matigas siyang lalaki, kalokohan? Bulong ng ating bida, oo nga, uminom ka dito, tatratuhan ka namin na matigas na lalaki hanggang sa madaling araw. Biro ng ating bida, oo nga, uunahin ko kayo protektahan, maaari kang maglaan ng oras at dumating pagkatapos mo, kung bumagsak sa bar exam, kuha mo. Sabi ng kaibigan ng ating bida, maya-maya ay bigla itong sumigaw. Waiter, extra serving nga ng gamjatang sa bawat table.
At bigyan mo pa kami ng soju at beer, sigaw ng magkakaibigan na nagkakatuwaan. Hehe, tuwing dadating si Tae-san, ay parang reunion. Jang Tae-san, napakayaman mo na, kailangan mo pang bayaran ang mga gastos namin sa alak hanggang sa mamatay kami. Sigaw ng nasa kabilang table na kabatch nila. Hoy, di ba magkakaibigan din tayo, sabi ng iba pa. Oo, oo ba, uminom tayo hanggang gusto nyo, hindi ko alam sa hinaharap, pero sa ngayon papatayin muna kita, biro ng ating bida, ano pa ang inaantay nating umpisahan na nating, let's go, naku, Tae-san, ang anyo ng pag-inom mo ng soju ay napakakul mong tignan, ikaw pang ka, hoy huwag kang ang mabuhay ng ganyan, kung ako ang lalaki at sa tingin ay, ako ang cool, ano sa tingin mo ang mararamdaman ng mga babae, hahanapin ko siya, pakiulit nga. Ang binatang ito ay nag-aaral ng law sa Korea University. Napangiti ang ating bida, na parang nahihiya, ang prosecutors sa neighborhood na ito ay malamang na kanyang mga senior, maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida. Agad niya itong kinuha at tinignan ito kung sino ang tumawag, unknown number. Sino kaya ito, bulong ng ating bida, bago ito sinagot, hello, si Jang Tae-san ba ito? Tama, mula sa kabilang linya, yes, ito nga, pero sino ba ito? Ako si Lim Yuna, mula sa kabilang linya. Lim Yuna. Sino ka? Sabi ng ating bida, Chairman Lim Song-chol, sabi ng nasa kabilang linya, ano, samantala sa mansyon ng mga Jong, prosecutor yun, bakit hindi pa rin ako kino-contact ng lalaking ito? Hindi man lang siya sumasagot sa kanyang phone, Mommy, dapat ay lumuhad ang bastos na yun, halatang hindi nila tayo pinapansin, at sinabi ko pa na anak ako na isang Korean group, bigla pumasok sa isipan ng babae kung paano tinulungan ng ating bida si Sion, hindi kita mapapatawad Sion, bulong ng babae. Okay, magtiwala ka lang sa mama mo, at sasamantalahin ko ang pagkakataon na ito. Maya-maya ay lumapit ang butler nito, dumating na po ang chairman. Ano, ngayon na, sabi ng matandang babae, agad naman humakbang papasok ang matandang lalaking si chairman. Tumayo ang ina ni Hyunjo para salubungin ang kanyang asawa. Ah, honey, nandito ka na pala, bakit ang aga mo yata ngayon? Malambing nitong sabi, pagkalapit ng chairman ay agad itong sinampal ng ubod ng lakas. Naikinatabingi ng mukha nito, na halos bumakasagad ang palad sa pagkakasampal nito sa mukha. Daddy, nababaliw ka na ba? Sigaw na ikinagulat ng babae. Pero maging siya ay nilapitan ng ama at agad sinampal na ikinatumba nito. Arg, sabi ng nasaktang na babae, agad sumigaw ang chairman. Ikaw, get the hell out here at pumunta ka sa Amerika ngayon din. At babalik ka lang dito sa Korea bago matapos ang iyong master's degree. Hey, honey, ano bang nangyayari sa'yo? Sabi ng asawa nito na hawak pa ang pisngi na nasaktan. Daddy, no, hawak din nito ang pisngi nito, at sisirain ko kayo gamit ang aking mga kamay. Namaywang nitong sabi habang nakasigaw, agad hinawakan ng chairman ang binti ng kanyang asawa at, halika dito, nahihiya ako sa mga pinaggagawa mo at gusto ko nang mamatay. At paailan nito kinaladkad ang mga paa nito. Honey, no, I'm sorry, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Umiiyak na sigaw nito, tumahimik ka. Kailangan ay mabigyan ka ng leksyon ngayon. Agad ipinasok ito sa isang silid, sinusubukan mo sirain ang bahay na ito. Maririnig ang pananakit ng chairman sa kanyang asawa. Arg, tama na, Arg, hindi makakilos ang babae na bigla ito sa bilis na pangyayari sa kanyang mga magulang. At muli ay maririnig ang mga pananakit nito, samantala, sa restaurant, habang tuloy pa rin ang pakikipag-usap ng ating bida sa kanyang cellphone. Pwede ba akong pumasok? Sabi ng nasa kabilang linya. Oo, pero saan ka? Kumakain ka ng gamjatang di ba? Ha? Luminggalinga ang ating bida para hanapin ang kausap sa telepono. Nagugutom na rin ako, mula sa kabilang linya. Hoy, sino na naman si Lim Yuna ha? Tanong ng mga kaibigan ng ating bida. Oo, nga Tae-san, ito ba ang bagong mong girlfriend? Kung narito siya sabihin mo sa kanya na pumunta na dito sa pamamagitan ng, haha, sabay tawa ng kaibigan nito. Correct, at bigyan mo siya ng personality test, dapat ay pumunta na ako. Sabi ng nasa kabilang linya, hula ko ay babae ito, bulong ng ating bida, well, kapag kaya kong tanggapin ang responsibilidad, kung ganun papasok na ako, sabi ng nasa kabilang linya, tumingitingin muli ang ating bida sa paligid para tignan sa mga taong nakikita nito kung sino ang kausap nito, pero bigo makitang ang itsura nito,
Sige, maya-maya ay napatingin ang kanyang mga kaibigan sa isang direksyon. OMG, Taesan girlfriend mo ito, tama ba? She's cute, sabi ng isang kaibigang ng ating bida. Hello, sabi ng magandang babae, wow, yes. Agad tumayo ang isa nitong kaibigan para bigyan ito ng mauupuan. Bilisan mo at umupo ka, anong ginagawa mo? Bigyan natin siya ng Jezu SSI dali, Jezu. Kailan ko sinabi yun, bulong ng ating bida, agad naman lumapit ang dalawang kaibigan nito. Jezu, maging komportable ka, kaya dito ka na maupo. May mga kaibigan talagang katawa-tawa, bulong ng ating bida, nice to meet you Tessen, hindi, Tessen the soldier, ngiting sabi ng babae, nice to meet you too, sister, nakangiting sagot ng ating bida, ano, sister, napatingin ang lahat niyang mga kaibigan, bahagyang yumuko ang babae at, dapat ba? Itigil na muna natin ang pag-uusap, hindi na, nagkita na rin lang tayo for the first time. Then we'll stop talking halfway, haha, bilisan mo na lang kumain, nasa harapan na natin ang pagkain. Taesan, first time nyo bang magkita? Sister tama ba? Matagal ka na ba dito? Mga tanong ng tatlo niyang kaibigan, first time ko lang siyang nakita ngayon, mas matanda ako sa kanya ng 5 years. Matamis na ngumiti ang babae, eto nga pala ang extra large ng jamhalang. Taga saan ka? Mukha kang taga Gayuso ka. Nako, salamat, sagot ng babae. Pwede na ba akong kumuha ngayon? Nagugutom na kasi ako, sure, pero kung kakainin mo iyan, baka madumihan iyan damit mo. Agad tumawag ng taga-silbi ang kaibigan ng ating bida, waiter, bigyan mo kami ng apron please, sister playboys are so nice, huwag kang magpapaloko. Gusto nakita simula noong tayo ay nasa paaralan noon pa man, nakasimangot naman ang ating bida habang naririnig ang mga sinasabi ng mga ito, okay ka lang ba? Ako mismo ang player, sabi ng babae, tinignan lang ito ng ating bida. Muling nagsalita ang mga kaibigan nito, oo tama yan. Oo, correct, sa panahon ngayon, problema ba ang maging player kung may kakayahan ka? Oo maikli lang ang buhay, marami akong nakilalang tao. Mas mabuti pang pumili ng mabuting lalaki at magpakasal. Grabe ang pananaw mo sa buhay sister, at nirerespeto kita. Hoy, kausapin mo rin ako, at gawin na natin. Bulong ng ating bida, maya-maya ay kumuha ito ng soju. At tumayo ito para salinan ng ating bida ang baso ng babae. Na parang gusto niya ay mapansin din siya ng babae. Ganun ba, nakangitin sabi ng babae sa ating bida. Itinaas ng lalaki ang basong may alak, at sumigaw. Ito, halika na kayo, lahat ay kumuha ng inumin, itaas ang inyong mga baso lahat para sa isang pulong kasama si Yuna Nuna. At para sa ating pakikita kasama ang inyong kaibig-ibig na nakababatang kapatid, sigaw ng babae, lumipas ang mga oras, habang nandoon pa rin sila sa restaurant, maririnig sa labas ang kanilang pinag-uusapan habang sa kalaliman na ng gabi. Gusto mo pa ba ng isa pang inumin? Yes of course hindi pa nga ako nakakapag-umpisa, you really are cool, isa ka sa pinakamagandang babae na nakilala ko sa buhay ko, ang aking kapatid na babae ay ang Reyna. At makikita tulog na nakaupo ang isang kaibigan nito, at ang isa ay nakasubsob na sa lamesa, pero ikaw, sino ka ba talaga? Tanong ng babae, sino ba? Namumulang sagot ng ating bida, hey, sa tingin mo ba ganon kagwapo? Paano mo maibibigay ang isang bagitong binata sa isang matandang anak na babae? Ang daddy ko ay isang businessman kaya ito ay walang konsensya, sabi ng babae, I know right, at parang kulang siya sa konsensya hehe, ano, Taesan kung sasabihin mo iyan sa daddy ko, hindi mo alam kung ano ang mangyayari, I guess hindi mo talaga alam na isa ako sa oljong investor, dapat ay subukan mong makita ang aking good side, sabi ng ating bida, ano ba ang pakialam ko, sa OJ-ong group na yan, napasimangot na sabi ng babae. At ito ay isang sikreto, na marami akong talento, ano ka mo talento, anong sinasabi mong kalokohan, nililigawan mo ba ako, isa akong babaeng foreign educated. Alam mo ba, hindi ako naiinggit sa mga nagpunta sa isang foreign university nagpunta ako sa Korea University para sa law. At especially ang aking talento ay ang art, ang aking skills, sa pagguhit ay medyo impressive, Nuna. Ano, napatingin ang babae sa ating bida, paano niya nalaman nang mahilig ako sa sining, ito ay nakatala sa aking sulok ng aking alaala, ipapakita ko ito sa iyo kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ang bunsong anak na babae,
ng Ojong family major in art history, ipakita mo sa akin ngayon din, ngayon na, ulit ng ating bida, oo gusto ko itong makita ngayon na, bakit hindi, sabi ng babae. Hindi ka pa ba uuwi, sobrang late na, sabi ng ating bida. Don't worry pumunta ako dito at sinabi ko na makikipagkita ako sa isang kaibigan, so I can stay late. Actually, narinig ko din yun sa isa sa mga secretary staff. At sabi nila ay binaliktad mo ang school, pumunta ako dito parang tignan kung nagsisinungaling ka. Kaya ipakita mo na sa akin dali, kung marami ka nga bang kayang gawin, oo ba? Well, ayos lang Tara na, agad umalis ito. At makalipas ng ilang sandali, wow, mag-isa ka lang nakatira dito. Kahit saan countryside view, sobrang ganda diba? Habang nililibot ng babae ang kabuuan ng bahay ng ating bida. Hindi ka ba natatakot, ha? Saan naman, isa akong lalaki at ikaw ay isang babae. Si Nuna ay medyo tahimik na kaakit-akit, hay nako, mukhang matutupad bigla ang wish ng daddy ko. Nakangiting sagot ng babae, as if I'm being filial, I get married or something. Maaari kang makakuha ng isa sa mga subsidiary, let's sell it to our brother and sister and live well, cool. Tumingin ang babae at, gusto ko iguhit mo ako, ang lahat sa akin, ha? Gulat na sabi ng ating bida. Samantala, sa lungsod ng Jiangzhou, habang naghihiwa ito ng steak sa plato ang isang babae, naniniwala po ako na nagpunta siya sa isa niyang manliligaw, sabi ng lalaki. Mangliligaw, ni Yuna. Sino ito? Si Taesang Jiang is the CEO of an investment company, sabi ng butler ng babae. Jiang Taesan, no way, that Jiang Taesan, iyon ba nakainuman niya kanina lang? Tama po kayo, bakit ba gustong-gusto ni daddy na mag-arrange ng meeting? Hindi ba siya tahimik at bata pa? Kasalukuyan siya nag-aaral ng abogasya sa Korea University at ngayong taon ay siya ay 20 years old, napaisip ang babae. 20 years old, way too young. Maghanap ka pa ng impormasyon tungkol kay Jiang Taesan at mag-email ka agad sa akin. Sige po, naintindihan ko. Kaya pinuntahan siya ni Yuna din para makabalik siya sa Seoul. Well at sa tingin ko ay nasa Jiangzhou pa siya. Nandoon pa rin, anong ginagawa niya doon? Hindi po ako sigurado, para po siguro makasama pa niya si Jiang Taesan. Saan? Tanong ng babae, sa kanyang bahay. Nagulat ang babae, at namula agad ito, sinundan ba siya ng security team? Hindi may ibang security company na nakatalaga doon, pero may mga nagbibigay ng mahigpit na utos na huwag makialam. Samantala, agad namula at nang laki ang mata ng ating bida na parang nahihiya ito. Gusto mo i-drawing ko ang lahat sayo? No way, ang ibig mo bang sabihin ay nude? Iyan ba ang ibig mong sabihin? Hindi ako confident, ngumiting sagot ng babae. Bakit, nagpaplano ka bang gamitin ito bilang isang portrait bago ka mamatay? Gulat na sabi ng babae. Ano bang pinagsasabi mo? Pasi ganitong sabi. Sa nakita ko, malapit na magpakamatay ang babaeng ito, bulong ng ating bida. Sinasabi sa akin ng iyong mukha, na gusto mo nang ihinto ang iyong buhay, paano kita iguguhit? Humakbang ang ating bida, maganda ba o malungkot, dapat ko bang ilagay ang ilang mga bulaklak sa iyong buhok? Sabi ng ating bida. Sigaw na sabi ng babae. Hehe, ang title ng aking gawa ay A Pretty Woman Last Smile. Bigla natakot ang babae sa sinabi ng ating bida. Paano ka magagalit sa harap ng babaeng nakatakdang magpakamatay? So how is it? Napaka-cool na title, tama ba? Para akong isang psycho, ngayon, ang gabing ito ay malakas na parang gamot. At sa tingin ko ang kulay ay lalabas na napakadilim. At sa tingin ko kailangan kong patayin ang ilaw. Sa ganoong paraan, maging ang kamatayan ay magiging elegante. Napatingin ang babae habang ito'y natatakot at umiiyak. Ang baliw dito ay ako, bakit ka umiiyak? Tanga ka ba? Mahirap ba ang buhay para sa iyo ha? O hindi mo gusto ang paraan ng pamumuhay ng iyong ama at ina? Napakahirap mabuhay sa mundong ito, masyado kang spoiled at nakakainis, at sa edad mo dapat ay nanginginig ka sa harap ng mga amo mo, at kailangan mong tumugtog ng mga tambourine sa pag-awit, siguro ganon din sa mga party ng Oheong Company, at gusto mong mamatay. Masyado kang spoiled para pahalagahan ang kahit ano. Ngayon, gusto mo bang makarinig ng quote, na tumatak sa tenga mo at naiinis ka dito? Ngayon, ito ang kinabukasan na gustong mabuhay ng mga namatay kahapon. Ginagawa ko ito sa katamtaman, ano ba ang alam mo? Lumuluha sabi ng babae habang takot na takot ito. Pero itatapon mo lang lahat ito, dahil sumusuko ka ng walang laban.
Sigaw na galit ang ating bida, kailangan mong mabuhay at baguhin ang mga bagay, hindi mo kayang tiisin ang ilang masasakit na salita mula sa matako mong kapatid, at ang ibang mga pamilya ay halos pinapatay ang kanilang sarili dahil sa mana. Umaasa ka bang may moral ang mga magulang mo, kung gayon dapat ay ipinanganak ka sa isang bahay maliban sa Oheyong, ang buhay na ito ay kung ano ang makukuha mo sa karma na mayroon ka. Pero pilit mo tinatakasan dahil sa nahihirapan ka, nakakaawa ka bitch, lalong umiyak ang babae, walang malulutas na problema sa pamamagitan ng pagpapakamatay, manatili kang buhay at maging mas malakas, sabi nito na nakakuyom ang mga kamay, agad hinawakan nito ang damit ng babae, at agad hinayla hanggang sa napunit ito, at nahubaran ang babae, hanapin mo ito pagkatapos ay magiging malaya ka na. Habang hawak nito ang nasirang damit ng babae, baliw, napatingin naman ang babae sa katawan niya na nahubaran ng ating bida, agad itinakip nito ng kanyang mga kamay sa natitira nitong saplot, itong lalaking ito, sino siya dito sa lupa, nabigla ang babae nang makita nito ang aura ni Solomon sa ating bida, sino ang taong kulto na ito, bulong na nagtataka at natatakot na babae.